Nagbago ang lahat nang maiuwi nila ang isang estatwa mula sa isang bahay pukyutan na gawa sa lupang libingan. Nagsisimula ang pelikula sa isang kumpanya ng pagbuo ng laro na nagpadala ng 2 miyembro ng kanilang koponan upang aiskan ang isang abandonadong bahay na kilalang lubhang pinagmumultuhan. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang ordinaryong gusaling walang laman, kundi ang lugar ng isang kakilakilabot na trahedya kung saan ang lahat ng miyembro ng pamilya ay natagpuang patay, pinatay ng mismong asawa, isang kilalang iskultor na nagngangalang Mei-chan. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa buong Asya dahil sa kanyang mga likhang sining, na lalong nagpagulat sa publiko. Gayunpaman, mayroon pa ring isang misteryo na hindi pa nalulutas hanggang ngayon, ang pagkawala ng katawan ni Mei-chan pagkatapos ng insidente. Dito natin ipakikilala si Ai at ang kanyang partner na si Chang, na inatas ang suriin ang bawat bahagi ng bahay para sa kanilang proyekto sa horror game. Pagpasok nila sa bahay, agad silang binalot ng tensyonado at nakakabahalang kapaligiran, dahil ang lugar ay hindi nagalaw, marumi, makalat, at puno ng mga eskultura ni Mei-chan na nakakalat sa mga silid. Nagsimulang tumindi ang tensyon nang biglang bumagsak ang isang family photo frame sa harap ni Ai. Gayunpaman, sinubukan ni Chang na pakalmayan siya sa pamamagitan ng pagsasabi na ang takot ay nagmumula lamang sa isip ng tao. Gayunpaman, mas naging madilim ang lahat nang bumaba sila sa silong. Doon, natagpuan ni Chang ang isang estatwa na buo pa rin at namumukod tangi sa iba, pagkatapos ay ibinigay ito kay Ai. Sa likod ng estatwa, tila may nakasulat na tila mahalaga, ngunit bago pa nila ito maintindihan, isang mahinang bulong ang biglang umalangaw-ngaw sa tainga ni Ai, na nagsasabi sa kanya na ibalik ang estatwa. Dahil sa gulat, bigla itong nabitawan ni Ai, dahilan para mabali ang ulo ng estatwa. Hindi niya namamalayan, ang sandaling iyon ang naging simula ng isang bagay na mas mapanganib, dahil tila may inilabas ang nabasag na estatwa na matagal nang nakakulong. Dahil sa takot, sinubukan ni Ai na umalis sa lugar, ngunit biglang natigil ang kanyang paggalaw nang bumagsak sa kanya ang isang malaking istan, naiwan siyang nakahiga sa lupa at puno ng dugo, at aksidenteng dumaloy ang dugo sa estatwa. Habang sinusubukan ni Chang na tulungan siya, nabigla siya sa isang bagay na walang katuturan. Si Ai, na malubhang nasugatan ilang sandali lang ang nakalipas, ay biglang tumayo sa hindi natural na kalagayan, na parang isang taong wala na sa kanyang sarili. Dahil sa takot, dahan-daang umatras si Chang, sinusubukang tumakas, ngunit bago pa siya makatakas, may kung anong bagay mula sa dilim ang humawak sa kanyang binti at kinaladkad siya papunta sa isang pagan. Ang kwento ay lilipat kina Felix at sa kanyang asawang si Ling, isang mag-asawang kasalukuyang nasa pinakamasayang yugto ng kanilang buhay. Si Felix ay may mahalagang papel sa proyektong horror game, habang si Ling naman ay nabubuhay bilang isang may bahay na mahilig din magukit ng kahoy. Mas lalong naging kumpleto ang kanilang kaligayahan dahil buntis si Ling, at inihanda pa nila ang pangalang Vinny para sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Samantala, ang mga kasama sa opisina ay nagsimulang mabalisa habang hinihintay nila si Ai, na dapat sanay nakabalik na dala ang mga resulta ng pag-scan. Di nagtagal, sa wakas ay dumating si Ai, dala ang data kasama ang estatwa mula sa bahay. Gayunpaman, may isang bagay sa kanya na lubhang nagbago. Siya ay nagiging tahimik, madalas na mukhang takot, at nagsisimulang magsabi ng mga kakaibang bagay, na parang nagbabala sa mga tao na lumayo. Sa kasamaang palad, ang kanyang kondisyon ay hindi sineryoso ng kanyang nakatataas, na ang tanging mahalaga ay ang mga resultang dala niya. Ang gawain sa pagpapaunlad ay ipinasa kay Felix, na hiniling na kumpletuhin ang maagang yugto ng proyekto sa lalong madaling panahon. Iuuwi niya ang lahat ng scanning data, kasama na ang estatwa na hindi niya namamalayang magiging sanhi ng kapahamakan. Sa gitna ng kanyang abala at nakaka-stress na trabaho, nakakatagpo pa rin ng kapayapaan si Felix tuwing umuuwi siya, kung saan mainit siyang tinatanggap ni Ling. Parang kumpleto ang kanilang buhay sa tahanan, na siyang dahilan para magpatuloy si Felix sa kabila ng kalupitan ng mundo sa labas. Sa isa sa kanilang mga tahimik na sandali, lumikha si Felix ng isang maliit na bersyon ng kanyang pamilya, kabilang ang isang figure na kumakatawan sa kanilang magiging anak. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mas malalim na imbestigahan ni Felix ang pinagmulan ni Mei-chan at ang kasaysayan ng bahay na gagamitin bilang pangunahing tagpuan para sa kanyang proyekto sa laro. Mula sa iba't ibang mapagkukunan na kanyang natagpuan, kabilang ang isang na-record na video,
nabunyag na si Mei Chan ay may kakaibang pamamaraan sa paglikha ng kanyang mga eskultura, isa na rito ang paggamit ng lupang kinuha mula sa mga libingan. Dahan-dahan, nang hindi lubos na namamalayan, ang kapaligiran sa loob ng tahanan ni Felix ay nagsimulang magbago. Nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari ng palihim, simula nang maranasan ni Felix ang mga sandali kung saan pakiramdam niya ay nakikita niya ang higit sa isang bersyon ni Ling, na parang may ibang presensya na ginagaya ang kanyang asawa. Bago pa niya lubos na maintindihan ang nangyayari, isang gabi, nagising si Ling matapos marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Habang natutulog pa rin, naglakad siya patungo sa kusina upang uminom, ngunit natigil ang kanyang mga hakbang nang mapunta ang kanyang atensyon sa estatwang inuwi ni Felix galing sa trabaho. Mula sa sandaling iyon, ang kanilang bahay ay nagsimulang mapuno ng mga kakaibang pangyayari na hindi direktang nakikita, na ang ilan ay nakunan lamang ng mga CCTV camera. Hindi na malayan ang panganib na nakapaligid sa kanya, nilapitan ni Ling ang estatwa at mas pinagmasdan ito ng mabuti. Bigla siyang nakarinig ng bulong na tumatawag sa kanyang pangalan, na ikinagulat niya at naging dahilan upang aksidente niyang masugatan ang kanyang daliri at isang patak ng kanyang dugo ang bumagsak sa estatwa. Hindi niya namamalayan, ang maliit na pangyayaring iyon ang naging simula ng isang mas malaking bagay, nang simula ng masamang presensya na kunin si Ling bilang bagong kampan nito. Ang mga pagbabago kay Ling ay naging kapansin-pansin kinabukasan. Nagiging malilimutin siya, nagsisimulang gumawa ng mga kakaibang bagay at kumakain pa ng mga bagay na dapat iwasan habang nagbubuntis. Nagiging pabago-bago rin ang kanyang emosyon, kaya madali siyang mairita kay Felix nang walang malinaw na dahilan. Sa una, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay ipinapalagay na sanhi ng kanyang pagbubuntis. Kasabay nito, ipinakikilala sa kwento si Liu, ang nakababatang kapatid ni Mei Chan, na ngayon ay namamahala sa lahat ng mga gawang sining ng kanyang yumaong kapatid. Nang makipagkita si Felix sa kanya upang humingi ng pahintulot na gamitin ang bahay bilang bahagi ng kanyang proyekto sa laro, nagpakita si Leo ng matinding kuryosidad tungkol sa kung ano talaga ang nangyari noon, dahil hindi siya makapaniwala na gagawa ang kanyang kapatid ng isang kakilakilabot na gawain laban sa kanyang sariling pamilya. Samantala, ang maagang demo ng larong ginagawa ni Felix ay nagsisimulang mabuo at ang resulta ay parang makatotohanan na maging si Felix mismo ay natakot ng maranasan ito. Gayunpaman, sa likod ng pag-usad ng proyekto, patuloy na lumalala ang sitwasyon sa tahanan. Ang takot na nararanasan ni Ling ay lalong tumitindi, na minarkahan ng pagbabalik ng bulong, sa pagkakataong ito ay tila humihingi ng higit pa, ang dugo. Sa isang punto, tiningnan ni Ling ang kanyang refleksyon sa salamin, ngunit may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Hindi lubusang nasusundan ng refleksyon ang kanyang mga galaw, na para bang may sarili itong kagustuhan. Dahil hindi napigilan, dahan-daang sinundan ni Ling ang galaw ng kanyang refleksyon, na para bang napipilitan siyang saktan ang sarili hanggang sa muling tumulo ang dugo sa estatwa. Sa bawat patak ng dugo, lalong lumalakas ang impluwensya ng masamang presensya, at ang dating sirang estatwa ay unti-unting naayos ni Ling, nang hindi niya lubos na namamalayan. Mas kainahinala pa, tila sadyang binura ang ilang bahagi ng sulat sa estatwa. Habang nagiging mas marahas ang kilos ni Ling, nagsimulang maghinala si Felix. Bagamat sinubukan niyang kumbansihin ang sarili sa simula na ang lahat ay sanhi lamang ng pagbubuntis nito, ang sunod-sunod na mga pangyayari ay naging hindi natural para baliwalain. Sa gitna ng kalituhan na ito, nakatanggap si Felix ng tawag mula kay Ai, ang unang taong nagbalik ng estatwa. Sa takot, paulit-ulit na humingi ng tulong si Ai, ngunit hindi niya maipaliwanag ng malinaw kung ano ang nangyayari. Dahil sa pag-aalala at kuryosidad, nagpa siya si Felix na personal siyang bisitahin. Gayunpaman, ang kanyang natuklasan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Tila si Ai ay nasa isang hindi natural na kalagayan, nababalot ng takot, na parang nasa ilalim siya ng impluwensya ng isang bagay na lubhang masama. Kasabay nito, pag-uwi sa bahay, si Ling, na ngayon ay lubos na naimpluwensyahan ng masamang presensya, ay nagsagawa ng isang ritual gamit ang isang manika bilang isang medium. Hindi na mamalayan, ang ginagawa ni Ling ay direktang may kaugnayan sa kalagayan ni Ai. Bawat kilos na ginagawa sa manika ay nakakaapekto sa katawan ni Ai, hanggang sa kalaunan ay hindi na ito makayanan ng kanyang katawan. Sa kanyang mga huling sandali, nagawa ni Ai na banggitin ang isang bagay tungkol sa likod ng estatwa, na parang sinusubukang magbigay ng isang mahalagang pahiwatig.
Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, namatay siya. Naiwan si Felix na nanigas sa gulat habang nasaksihan niya ang pagkamatay ni Ai sa harap niya mismo. Gamit ang huling pahiwatig mula kay Ai tungkol sa likod ng estatwa, napagtanto ni Felix na may nakatago sa loob nito. Ang kanyang hinala ang nagtulak sa kanya na mas maingat na suriin ang nakasulat na nakaukit sa likod. Matapos magsagawa ng pananaliksik at sumangguni sa iba, kalaunan ay natuklasan niya na ang sulat ay hindi lamang isang ordinaryong ukit, kundi isang sinaunang mantra na nakasulat sa script na Taoista, isang anyo ng sulat na kilalang naglalaman ng mga lihim na pamamaraan at mga nakatagong kahulugan. Sa kasamaang palad, ang mantra ay hindi kumpleto, dahil may mga bahagi nito na nawawala, na nagpapahirap sa lubos na maunawaan. Dahil natanto ang kanyang mga limitasyon, pinayuhan si Felix na maghanap ng isang taong mas maalam sa larangang ito, isang practitioner na nagngangalang Asheng, na kilala sa kanyang malalim na pag-unawa sa iba't ibang mantra at ritual. Walang pag-aaksaya ng oras, nakipagkita si Felix kay Asheng at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Matapos pag-aralan ang natitirang teksto, sinubukan ni Asheng na buuin muli ang mga nawawalang bahagi sa pamamagitan ng paghula sa malamang na pagkakaayos ng mga salita. Nagbunga ang kanyang mga pagsisikap at sa wakas ay napagpasyahan niya na ang mantra ay isang spell na ginagamit upang selyuhan ang masasamang espiritu upang hindi sila makatakas. Dahil naunawaan ang panganib na kanilang kinakaharap, agad na dinala ni Felix si Asheng sa kanyang bahay upang tingnan ang kalagayan ni Ling. Gayunpaman, pagdating nila, naging tensyonado ang sitwasyon, na parabang ang kanilang presensya ay nagdulot ng reaksyon mula sa masamang nilalang na kumokontrol na kay Ling. Dahil walang oras si Asheng, sinimulan niya ang isang ritual gamit ang mga anting-anting na gawa sa asin at papel upang pigilan ang paggalaw ng espiritu. Sinubukan niyang hilahin palabas ang nilalang mula sa katawan ni Ling, ngunit ang lakas nito ay higit pa sa inaasahan niya. Habang nagaganap ito, tinangkapan ng espiritu na ilipat ang sarili at atakihin si Asheng, na lalong nagpulala sa sitwasyon. Bagamat pansamantala itong napigilan ni Asheng at sinubukang ibalik ito sa estatwa, nabigo ang pagtatangka dahil paulit-ulit na tumatakas ang espiritu at muling pumasok sa katawan ni Ling. Sa huli, sandaling panahon lamang itong napigilan ni Asheng sa pamamagitan ng pagtatakip nito sa loob ni Ling habang naghahanap siya ng ibang solusyon. Habang nauubos ang oras, tinanong ni Asheng kung gaano nakatagal ang estatwa sa bahay ni Felix. Nang sumagot si Felix na 6 na araw na ang nakalipas, naging seryoso ang ekspresyon ni Asheng. Ipinaliwanag niya na kung ang masamang espiritu ay mananatili sa loob ng katawan ni Ling ng higit sa 7 araw, tuluyan nitong sasakupan ang kanyang katawan at hindi na siya maliligtas. Nangangahulugan ito na mayroon na lamang sila hanggang kinabukasan ng umaga para makahanap ng solusyon bago mahuli ang lahat. Lalong nalilito si Asheng dahil ang lakas ng espiritu ay hindi natural kung ito ay nagmumula lamang sa pag-inom ng dugo ng tao. Dahil dito, naghinala siya na may mas malalim na kaugnayan sa pinagmulan ng estatwa. Upang matuklasan ang katotohanan, ang tanging makakatulong ay si Liu, ang nakababatang kapatid ni Mei Chan, na may kadugo rin. Nang hindi nag-aksaya ng oras, dinala ni na Felix at Asheng ang walang malay na si Ling sa bahay ni Liu. Nang makita ni Liu ang estatwa, siya ay nagulat at nagtanong kung bakit hindi ipinaalam sa kanya ni Felix ang tungkol dito mula pa sa simula. Nang mapagtanto kung gaano nakaliit ang oras na natitira sa kanila, nagpasya si Asheng na magsagawa ng isang espesyal na ritual na nagbibigay daan sa kanila upang makita ang nakaraan. Dahil ang ritual ay nangangailangan ng isang kadugo, si Liu lamang ang naging may kakayahang gawin ito. Sa panahon ng ritual, nagmamasid lamang si Liu nang hindi nakikisalamuha sa kanyang nakikita. Sa pamamagitan ng mga pangitain, nabunyag na si Mei Chan ay buntis noong panahong iyon. Nakita siyang naghuhukay ng lupa mula sa isang sementeryo upang gamiting material para sa kanyang mga eskultura. Gayunpaman, isang malagim na pangyayari ang naganap nang dumana si Mei Chan ng matinding pagdurugo, na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Ang pagkawalang ito ay tuluyang sumire sa kanyang kalagayang pangkaisipan, na nag-iwan sa kanya na hindi matanggap ang katotohanan. Sa kondisyong iyon, gumawa si Mei Chan ng isang bagay na lampas sa katwiran. Sa halip na ilibing ang sanggol, hinaluan niya ito ng lupa sa sementeryo at ginamit ito bilang pangunahing material sa paggawa ng isang estatwa. Nagpatuloy ang proseso sa pagsunog, na nagresulta sa isang estatwa na hindi na lamang isang bagay, kundi isang sisidlan para sa isang masamang espiritu. Mula sa sandaling iyon,
isinilang ang espiritu, at nang walang kontrol, kalaunan ay sinakop nito si Mei Chan, na humantong sa pagpatay niya sa kanyang buong pamilya. Nang sa wakas ay bumalik ang kanyang kamalayan, huli na ang lahat, at nilamon siya ng matinding pagsisisi. Sa pagtatangkang itama ang kanyang nagawa, sumulat si Mei Chan ng isang mantra ng pagbubuklad sa ulo at likod ng estatwa upang mahuli ang espiritu sa loob. Pagkatapos, ay ikinulong niya ang sarili sa silid ng pagan kasama ang estatwa, at tinapos ang kanyang buhay sa apoy bilang isang paraan ng pagbabayad sala. Mula sa kanilang nasaksihan, sa wakas ay natuklasan nina Felix at Asheng ang kinaroroonan ng katawan ni Mei Chan pati na rin ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihan ng estatwa. Dahil sa bagong pagkakaunawang ito, nagsimula silang bumuo ng isang plano upang wakasan ang lahat. Hahanapin ni Asheng ang mga labi ni Mei Chan upang gamitin bilang bagong sisidlan para sa masamang espiritu, habang si Felix ay inatas ang hanapin ang basag na bahagi ng ulo ng estatwa dahil pinaniniwala ang may mahalagang papel ito sa proseso ng pagbubuklad. Dahil oras na lang ang natitira hanggang umaga, sina Felix, Asheng, at Ling, na wala pa ring malay, ay bumalik sa bahay ni Mei Chan upang isagawa ang kanilang plano. Bago maghiwa-hiwalay upang asikasuhin ang kani-kanilang mga gawain, binigyan ni Asheng si Felix ng isang anteng-anteng bilang pangwakas na proteksyon kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Nagpatuloy ang plano habang patuloy na tumatakbo ang oras. Bumalik si Asheng sa loob ng bahay upang direktang hanapin ang bangkay ni Mei Chan, habang ginagamit ni Felix ang teknolohiya ng virtual reality upang muling bisitahin ang nascan na layout ng bahay. Dahil naitala ng detalyado ang buong loob, nagawa ni Felix na galugarin ang bawat sulok ng virtual at mas mabilis at mahusay na hanapin ang piraso ng ulo ng estatwa. Sa totoong mundo, kinailangan ni Asheng na harapin ang iba't ibang panggugulo mula sa mga hindi nakikitang nilalang na nagtatangkang pigilan siya, ngunit sa kabila ng kahirapan, kalaunan ay natagpuan niya ang katawan ni Mei Chan na nakatago sa loob ng pagan. Kasabay nito, nagtagumpay din si Felix na mahanap ang sirang bahagi ng ulo ng estatwa sa loob ng virtual simulation. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon ng si Ling, na dating nasa loob ng kotse, ay misteryosong nawala ng walang bakas. Mula sa sandaling iyon, ang lahat ay naging magulo. Ang takot na dating nararamdaman lamang ngayon ay direktang umaatake sa kanila. Nakulong si Asheng sa loob ng silid ng pagan habang si Felix ay napilitang harapin si Ling, na ngayon ay ganap nang nasa ilalim ng kontrol ng masamang espiritu. Sa isang desperadong sitwasyon, ginamit ni Felix ang anteng-anteng na ibinigay ni Asheng upang pigilan ang pag-atake ni Ling, na sandaling nagpabalik sa kanyang katinoan. Patuloy na sinusubukan ni Felix na pakalmayan siya, hinihimok siyang labanan ang impluwensyang kumokontrol sa kanya. Samantala, mabilis na binuo ni Asheng ang mantra batay sa narecover na piraso ng ulo ng estatwa at sinimulang isulat ito sa papel na anteng-anteng upang mahuli ang espiritu. Sinubukan niyang ilipat ang espiritu sa bungo ni Mei Chan bilang isang bagong sisidlan, ngunit muling nabigo ang pagtatangka dahil ang espiritu ay lumakas ng higit sa inaasahan. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang mapagtanto nila na hindi lamang kontrolado ng masamang espiritu si Ling, kundi nagsisimula na rin itong lumaki sa sanggol sa loob nito. Sa ganitong kalagayan, ipinakita ni Asheng ang tanging natitirang opsyon, ang selyuhan ang espiritu sa loob ng sanggol gamit ang mantra. Gayunpaman, ang pagpiling ito ay magbubunga ng buhay ng sanggol, isang bagay na hindi matatanggap ni Felix. Isang masakit na problema ang lumitaw sa pagitan ng pagliligtas sa kanilang hindi pa isinisilang na anak o pagliligtas kay Ling, na ang buhay ay unti-unting nawawala. Tinanggihan ni Felix ang opsyong ito at iginiit na humanap ng ibang paraan, dahil hindi niya matiis na mawala silang dalawa. Naniniwala siyang may ibang solusyon, at ang paniniwalang ito ay nagmula sa isang bagay na nabasa niya minsan sa libro ni Asheng, na ang isang masamang espiritu ay maaaring mailipat sa ibang buhay na katawan. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Felix na isakripisyo ang kanyang sarili at maging bagong sisidlan para sa espiritu upang iligtas si Ling at ang bata. Habang nagsisimulang lumipat ang espiritu sa kanyang katawan, nahihirapan si Felix na hawakan ang kanyang unti-unting paghina ng kamalayan, nawalan pa nga ng kontrol sa isang punto at muntik nang masaktan si Ling. Ngunit sa kanyang huling sandali ng kailanawan, nabawi ni Felix ang kontrol ng sapat na katagalan upang saksakin ang sarili, at hiniling kay Asheng na selyuhan ang kanyang katawan bago mahuli ang lahat. Taglay ang mabigat na puso, ginawa ni Asheng ang dapat gawin, at sa huli,
Matagumpay na naselyuhan ang masamang espiritu sa loob ni Felix, na ikinasira ng kanyang kinabukasan alang-alang sa kanyang pamilya. Lumipas ang panahon, at sa kalaunan ay ligtas na naipanganak ni Ling ang kanilang anak. Unti-unting umusad ang buhay, kahit wala si Felix sa kanyang tabi. Isang araw, nakatanggap si Ling ng isang pakete mula sa kumpanyang dating pinagtatrabahuhan ni Felix, na naglalaman ng isang virtual reality device. Nang subukan niya ito, nakita niya si Felix, na nakikipag-ugnayan sa kanya na parang buhay pa ito. Kahit alam ni Ling na isa lamang itong virtual na mundo, nakatulong ito upang maibsan ang kanyang nararamdamang pagkawala. Gayunpaman, hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Sa huling bahagi, ang isinumpang estatwa na siyang nagpasimula ng lahat ay napunta sa pag-aari ni Liu, kahit na huling nakita itong naiwan sa bahay ni Mei Chan. Hindi malinaw kung paano niya ito nakuha, ngunit base sa ekspresyon ng kanyang mukha, tila may pinaplano siya. Samantala, hindi pa tapos ang kapalaran ni Felix. Matapos maging sisidlan ang kanyang katawan at maselyuhan, hindi siya namatay, bagkus ay nabuhay sa isang lugar na hindi niya alam, na parang sadyang nakatago mula sa labas ng mundo. Hindi kailanman ipinaliwanag kung sino ang nagdala sa kanya doon, o kung saan eksakto ang lugar na iyon, na nag-iiwan sa kanyang pag-iral bilang isang misteryo. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kamalayan ni Felix, na nagbubunsod ng isang tanong. Kung ang taong kumuha sa kanya ay tutulong sa kanya na makalaya mula sa nakakulong na masamang espiritu sa loob niya, o kung tuluyan na ba siyang lalamunan nito. At dito na talaga nagtatapos ang kwento.